Hindi ka nawawalan ng respeto sa isang malaking pagkakamali. Kadalasan, nawawalan ka ng respeto dahil sa mga maliliit na ugali na inuulit mo araw-araw. Mga ugaling parang walang halaga, pero unti-unting kumakain sa dignidad at presensya mo hanggang sa dumating ang araw na halos wala nang nakakapansin sa'yo. Isipin mo ito, may kasama ka sa trabaho o sa pamilya na halos hindi mo na napapansin. Hindi dahil wala siyang ginagawa, kundi dahil ang mga ginagawa niya ay parang walang bigat. Palaging nagsusori kahit tama naman siya. Palaging tahimik, pero hindi sa paraang nagbibigay ng respeto, kundi sa paraang parang wala siyang boses. Palaging nagpapasaya ng iba. Pero nakalimutan niya ang sariling prinsipyo. Ano ang nangyayari? Unti-unti siyang nagiging invisible. At ito ang masakit, baka ikaw din. Nangyayari na ito sa'yo pero hindi mo lang namamalayan. Sa opisina, hindi ikaw ang napopromote. Sa barkada, hindi ikaw ang kinukuhanan ng payo. Sa relasyon, hindi ikaw ang iniisip muna. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil meron kang mga nakasanayang ugali na tahimik na kumakain sa presensya mo. Mga habit na sa bawat ulit. Pinapahina ka, pinapalabo ka, at ginagawa kang madaling balewalain. Ngayon gusto kong ilapit sa iyo ang pananaw ng mga Stoic. Ang Stoicism ay isang filosofiya na hindi tungkol sa pagiging malamig o walang pakiramdam. Ang Stoicism ay disiplina, ang kakayahang kontrolin ang sarili, manatili sa dignidad, at mabuhay ayon sa prinsipyo. Isa sa pinakamahalagang turo ni Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma na isa ring Stoic, ay ito: respect yourself and others will respect you. Kung hindi mo kayang igalang ang sarili mo, kung pinapayagan mo ang mga habit na nagpapaliit sa iyo, huwag mong asahan na igagalang ka rin ng iba. At dito pumapasok ang psychology ng presence. Ang presensya ay hindi lang tungkol sa pagsasalita ng malakas o sa pagpapakitang gilas. Presence is about weight. Ang bigat ng iyong pagkatao na nararamdaman ng tao sa paligid mo. Kapag pumasok ka sa isang silid, may mga tao na kahit wala pang sinasabi, nararamdaman mo agad. Ramdam mo ang confidence nila, ang dignidad nila, ang tahimik na authority nila. Pero meron ding mga tao na kahit nandyan, parang wala. Para silang hangin na dumaan lang. Kaya ito ang tanong ko sa iyo. Ano ka ba ngayon? Isa ka bang tao na nararamdaman ang bigat ng presensya o isa ka bang taong madaling balewalain? Kung minsan, iniisip natin na para makuha ang respeto, kailangan ng isang malaking achievement. Kailangan magtagumpay. Kailangan makilala. Kailangan gumawa ng dramatic na bagay. Pero hindi. Ang totoo, mas madalas nawawala o nakukuha ang respeto sa mga maliliit na habit. At kapag hindi mo ito pinansin, sila ang tahimik na pumapatay sa presensya mo. At dito gusto kong bigyan ka ng hamon. Tapusin mo ang video na ito. Dahil bawat habit na pag-uusapan natin ay maaring dahilan kung bakit nananatili kang overlooked, at bawat habit na ititigil mo ay hakbang para maramdaman ka, pakinggan ka, at igalang ka ng mundo. Kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, dito pinag-uusapan natin ang Stoic wisdom, disiplina, at kung paano ito ilalapat sa totoong buhay. Kaya kung gusto mong lumakas ang presensya mo, madagdagan ang respeto ng tao sa iyo, at higit sa lahat, mas maging disiplinado at matatag sa loob, huwag mong kalimutang isubscribe ang channel na ito at ilike ang video na ito para mas marami pa tayong mapag-aralan ng sama-sama. Kapag inalis mo ang mga habit na ito, hinding-hindi ka na muling magiging invisible. Hindi mo na kailangang humabol ng respeto dahil kusa itong dadaloy sa iyo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag ng sobra dahil ang mismong presensya mo ang magsasalita para sa iyo. Kaya makinig ka ng mabuti dahil baka ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka nakikita, hindi ka napapakinggan at hindi ka binibigyan ng halaga ay ang mga tahimik na ugali na matagal mo nang pinapayagan. Ngayon, sisimulan natin ang unang habit na dapat mong itigil kung ayaw mong maging invisible habang buhay. Number 1, over-apologizing. May mga taong parang automatic ang salitang sorry. Natapakan ka, sorry. Nagsalita ka kahit tama, sorry. Kahit walang mali, parang obligadong mag-sorry. Ang problema kapag sobra, nagiging sign ng kahinaan ito. Hindi na parang humble kundi parang wala kang paninindigan. Unti-unting nawawala ang respeto ng tao dahil nakikita nilang para kang laging guilty. Isipin mo ang isang empleyado sa opisina. Tuwing magbibigay siya ng report, kahit tama at kumpleto, ang bungad niya lagi ay, sorry ha,
Baka mali. Kahit klaro na tama siya, inuuna niya ang sorry. Sa umpisa, baka isipin ng boss na humble siya. Pero habang tumatagal, napapansin ng lahat na para bang wala siyang confidence. At dahil doon, kahit maayos ang trabaho niya, hindi siya nagiging top of mind sa promotions o leadership roles. Bakit? Kasi ang perception ng tao mahina siya. Sabi ng mga Stoics, control what you can, accept what you cannot. Kung ginawa mo na ang tama at kontrolado mo ang effort mo, bakit ka magsusorry? Kung nasa labas ng control mo ang resulta, tanggapin mo na lang. Hindi lahat dapat isorry. Ang dapat mong isorry ay yung mga tunay mong pagkukulang, hindi yung mga bagay na natural at wala kang kasalanan. Imbis na sorry, palitan mo ng thank you. Halimbawa, sorry I'm late, ay gawing thank you for waiting. O kaya, sorry, baka mali ako, ay gawing thank you for letting me share my point. Ganito, imbis na mahina ang dating, nagiging positive at grateful ang tono. At mas tatatak ka bilang tao na may kumpiyansa pero hindi mayabang. Number 2, speaking too softly or too much. Dalawa ang extremes na nakakasira ng presensya. Yung sobrang hina ng boses na parang hindi naririnig at yung sobrang daldal na lahat ng minuto gusto may sinasabi. Parehong nakakasira. Kapag mahina ka magsalita, hindi ka naririnig at kalaunan, hindi ka na rin papakinggan. Kapag sobra ka namang magsalita, nawawala ang bigat ng mga salita mo, parang palamuti na lang. May dalawang tao sa isang meeting. Yung isa halos hindi nagsasalita, pero noong nagsalita siya ng maikli at malinaw, lahat napatingin at tumahimik. Ramdam ang presensya niya. Yung isa naman mula umpisa hanggang dulo nagsalita. Kahit tama minsan, sobrang dami ng sinasabi na hindi na siya tinitake seriously. At paglabas ng meeting, sino ang naaalala ng lahat? Yung tahimik pero may timbang ang salita. Sabi ng mga Stoic, we have 2 ears and 1 mouth, use them wisely. Mas marami tayong tenga kaysa bibig. Ibig sabihin, mas mahalaga ang pakikinig kaysa salita. Hindi tungkol sa dami, kundi sa bigat ng sinasabi mo. Paano ito i-apply? Una, speak with intent. Bago magsalita, isipin, makakatulong ba ito? Pangalawa, practice pauses. Kapag nagsasalita ka, huwag mong madaliin. Ang maikling paghinto ay nagbibigay bigat sa bawat salita. Pangatlo, adjust volume. Hindi kailangang sumigaw, pero dapat sapat para marinig at maramdaman ang presensya mo. Ganito, ang bawat salita mo ay nagiging parang bala, kakaunti pero mabisa. Number 3, pleasing everyone. May mga taong hindi makatanggi. Lagi silang, gusto nila lahat masaya. Pero sa proseso, nawawala ang identity at respeto nila. Kasi kung lahat ng tao gusto mong i-please, wala ka ng sariling prinsipyo. Isang lalaki sa barkada ang halimbawa. Tuwing may yaya o agad kahit pagod. Tuwing may utos o kahit hindi kaya. Sa umpisa parang mabait, pero habang tumatagal, napapansin na siya yung madaling i-take for granted. Kapag wala siya, hindi siya hinahanap. Kasi wala siyang sariling bigat, parang palaging background lang. Ang Stoicism ay nagtuturo na dapat mabuhay ayon sa virtue, hindi sa opinyon ng tao. Ang virtue tulad ng wisdom, justice, courage, at temperance, yan ang batayan, hindi kung sino ang masaya o hindi. Kasi ang taong nakabase sa opinyon ng iba ay parang dahon na tinatangay ng hangin, wala sa sariling control. Paano ito i-apply? Una, learn to say no with grace. Hindi lahat ng bagay dapat oo. Pwede mong sabihin, I'd love to, pero may iba akong priority ngayon. Pangalawa, alamin kung ano ang aligned sa values mo at doon ka tumayo. Ang taong marunong magsabi ng hindi ay mas nire-respeto kaysa sa taong laging oo pero walang paninindigan. Number 4, avoiding eye contact. Kapag kausap mo ang isang tao at hindi ka marunong tumingin sa mata, kahit gaano ka pa kagaling magsalita, mababawasan ang bigat ng presensya mo. Body language speaks louder than words. Pwedeng tama lahat ng salita mo, pero kung hindi ka makatingin sa mata, parang kulang ang tiwala mo sa sarili. Isipin natin ang isang job interview. May dalawang kandidato. Yung isa magaling mahusay sumagot, pero hindi makatingin sa mata ng interviewer. Yung isa, hindi kasing galing, pero marunong mag-maintain ng eye contact, hindi nakatitig ng nakaka-intimidate, pero sapat para ipakita ang confidence. Sa dulo, sino ang mas tatatak? Madalas yung pangalawa. Hindi dahil siya ang pinakamatalino, kundi dahil ramdam na kaya niyang humarap at hindi siya natitinag. Sabi ng mga Stoic,
Ang presence ay mastery of self. Hindi lang ito tungkol sa salita, kundi sa kontrol ng katawan at kilos. Kung hindi mo makontrol ang iyong sariling katawan, paano ka pagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay? Ang simpleng eye contact ay parang salamin ng kaluluwa mo. Paano ito i-apply? Subukan ang 3-second rule. Kapag may kausap ka, panatilihin ang eye contact ng 3 segundo bago ka tumingin sa iba. Ulitin mo ito sa buong usapan. Hindi mo kailangang tumitig ng sobra dahil baka magmukhang aggressive. Pero sapat lang para maipakita, naririnig kita, nandito ako at hindi ako natatakot. Ang taong marunong tumingin sa mata ay nagdadala ng presensya, hindi na siya invisible. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging matapang lang, ito ay tungkol sa pagiging tunay. Number 5. Lack of boundaries. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nirerespeto ay dahil wala silang boundaries. Kapag lahat ng tao ay pwedeng umutos sa'yo, kapag lahat ng bagay ay pinapayagan mo, kahit labag sa kalooban mo, nawawala ang tingin ng iba sa halaga mo. Kwento, may isang kaibigan na laging siya ang taya sa barkada. Siya ang laging nagbabayad, laging nagpapahiram, laging sumusunod. Sa umpisa parang mabait siya at maalalahanin, pero habang tumatagal pansinin mo, siya rin yung unang hindi pinapahalagahan. Yung mga kaibigan na iyon, biglang nagiging mabait lang kapag may kailangan sila. Kapag wala, hindi siya napapansin. Bakit? Kasi siya mismo ang nagturo sa kanila na okay lang abusuhin siya. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Kung wala kang hangganan, hindi ka free. At kung hindi ka free, paano ka igagalang ng iba? Application, gumawa ng malinaw na hangganan. Hindi mo kailangang maging masungit. Pwede mong sabihin, "I can help you," pero hindi palagi. O kaya, "I'd love to join," pero may kailangan akong unahin. Ang boundaries ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay pagpapakita ng respeto sa sarili. Kapag marunong kang magtakda ng limit, mas lalo kang rerespetuhin ng iba. Number 6, neglecting appearance. Maraming nagsasabi, hindi mahalaga ang itsura, ang mahalaga ay ugali. Totoo, pero sa unang tingin, wala pang nakakaalam ng ugali mo. Ang nakikita muna ng tao ay kung paano mo dinadala ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging mayaman para magmukhang presentable, pero kailangan mong ipakita na may disiplina ka sa sarili. Kwento, 2 tao ang dumating sa isang seminar. Pareho silang matatalino, pareho may malalim na ideas, pero yung isa disente ang ayos, malinis. Maayos ang pananamit, simple pero dignified. Yung isa naman gusot ang suot, mukhang hindi nag-ayos. Kanino mas makikinig agad ang audience? Kadalasan doon sa may disente at malinis na presensya, hindi dahil mas matalino siya, kundi dahil ang unang impression ay may bigat. Sa Stoic philosophy, ang simplicity ay isang anyo ng discipline. Hindi ito tungkol sa luxury, kundi tungkol sa tamang pag-aalaga. Ang katawan mo at anyo mo ay mga kasangkapan para ipakita ang respeto sa sarili. Kung wala kang pakialam sa sarili mo, paano ka pakikinggan ng iba? Application, simulan sa minimalism. Hindi kailangan ng sobrang dami ng damit o mamahaling gamit. Ang kailangan ay kalinisan, kaayusan at consistency. Maglaan ng oras para ayusin ang sarili bago lumabas. Kahit simpleng hairstyle, malinis na sapatos at maayos na pananamit, malaking bagay na. Ito ay hindi vanity, kundi pagpapakita na may disiplina ka sa sarili. Ngayon, nakita natin ang 3 ugali na unti-unting kumakain sa respeto ng isang tao: avoiding eye contact, lack of boundaries, at neglecting appearance. Sa susunod na bahagi, mas matutuklasan natin ang mas malalalim na habits na sumisira sa tiwala at relasyon ng tao sa iyo. Kung gusto mong hindi lang makita, kundi pakinggan at pahalagahan ng iba, siguraduhin mong mapakinggan ang kasunod na part. Number 7, complaining and gossiping. Kapag reklamo ka ng reklamo, hindi mo namamalayan na draining ka na pala sa ibang tao. Ang energy mo ay parang mabigat na ulap na dumadagan sa atmosphere ng kahit anong grupo. Pansinin mo sa opisina, palaging may isang tao na hindi nauubusan ng ireklamo. Ang sweldo, ang traffic, ang kape, pati na ang boss nila. At hindi lang iyon, mahilig pa silang mangchismis. Sa una, nakakaaliw pakinggan, pero habang tumatagal, napapansin ng lahat na wala silang ibang dala kundi negativity. Kaya ang resulta, iniiwasan na sila ng lahat. Kahit sa kapehan, walang gustong maupo sa tabi nila.
Sa pananaw ng Stoicism, ito ay malinaw na paglabag sa prinsipyo ng pagkontrol ng sarili. Ang Stoic ay hindi nag-aksaya ng oras sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Kung masama ang traffic, wala kang magagawa kundi ayusin ang mindset mo. Kung may problema sa trabaho, mas mainam na hanapan ng solusyon kaysa paulit-ulit na ireklamo. Sabi nga nila, focus only on what's within your control. Kapag ang buhay mo ay umiikot lang sa reklamo, ibig sabihin hindi mo pa natututunan kung paano pamahalaan ang sarili mong isipan. Application: magsanay ka ng gratitude journal. Araw-araw bago ka matulog, isulat mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi ito tungkol sa pagiging idealistic. Ito ay tungkol sa pagbago ng focus mo mula sa kakulangan tungo sa biyaya. Kapag nakasanayan mo ito, mapapansin mo na mas magaan ka kasama at mas gusto ka ng tao sa paligid mo. Number 8, reacting emotionally. Ang isa pang habit na sumisira ng presence ay ang pagiging mabilis. Mag-react emotionally. Halimbawa, isipin mo ang isang boss. May maliit na pagkakamali lang ang empleyado niya, hindi na isama ang stapler sa report o nagkamali ng isang letra at bigla na lang itong sumigaw sa harap ng lahat. Ano ang resulta? Hindi siya kinakatakutan bilang leader, kundi nagiging katawa-tawa. Ang mga tao ay hindi nakikita ang kanyang authority. Nakikita lang nila ang kanyang kahinaan sa pagkontrol ng emosyon. Para sa isang Stoic, ang emosyon ay parang apoy. Kung kontrolado mo, nagbibigay ito ng init at ilaw. Pero kung pinabayaan mo, susunugin ka nito. Ang tunay na dignidad ay nakikita hindi sa tuwing madali ang lahat, kundi sa kung paano mo hinahawakan ang sarili mo kapag mahirap na ang sitwasyon. Sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Ang overreaction ay tanda ng pagkaalipin, alipin ng galit, takot o pride. Application: ang pinakamadaling teknik ay ang tinatawag na pause before reacting. Kapag may narinig kang masakit o may nangyaring hindi mo gusto, pigilan mo muna ang bibig mo. Huminga ng malalim, magbilang ng 3 bago sumagot. Hindi nito ibig sabihin na wala ka nang sasabihin. Ang ibig sabihin lang ay pipiliin mong magsalita ng may dignidad. Number 9, inconsistency. Kung minsan reliable ka, minsan hindi, paano ka igagalang ng iba? Isang halimbawa, may kaibigan ka na sobrang saya kasama. Lagi siyang game, laging present. Pero kapag kailangan mo siya sa totoong bagay, gaya ng tulong sa project o simpleng pagdating sa oras, bigla na lang siyang nawawala. Ano ang resulta? Hindi mo na siya tinitingnan bilang isang taong may bigat kahit gaano pa siya katalino o kagaling. Kung wala siyang consistency, nawawala ang kanyang presence. Ang Stoic philosophy ay paulit-ulit na tinuturo ang kahalagahan ng discipline. Si Marcus Aurelius, kahit emperor ng Roma, ay gumigising pa rin ng maaga para maglaan ng oras sa kanyang journal at sa kanyang tungkulin. Hindi niya sinabing, okay na, emperor na ako, kahit kailan pwede akong tama rin. Hindi. Alam niya na ang consistency ay pundasyon ng leadership at respeto. Sabi ng Stoic principle, discipline equals freedom. Kapag consistent ka, hindi ka nadadala ng moods o tamad days. Ikaw ang may hawak ng sarili mong buhay. Application: para maging consistent, kailangan mong bumuo ng atomic habits at daily routine. Hindi mo kailangan magsimula sa malaki agad. Kung gusto mong maging consistent sa exercise, magsimula sa 5 push-up araw-araw. Kung gusto mong maging consistent sa pagbabasa, magbasa ng 2 pahina lang bago matulog. Ang mahalaga ay hindi gaano kalaki, kundi gaano katibay ang iyong habit. Dahil ang tunay na presence ay hindi biglaan, ito ay unti-unting nabubuo araw-araw. Number 10, not living by principles. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nagkakaroon ng tunay na respeto ay dahil wala siyang paninindigan. Kapag wala kang malinaw na prinsipyo, madali kang mawala sa crowd, para kang dahon na tinatangay ng hangin, kung saan-saan nadadala. Ang mga tao ay madaling makita kung ikaw ay may paninindigan o wala. Halimbawa, kung sa harap ng iba ay may mabubuti kang salita, pero sa likod naman ay iba ang kilos mo, mabilis nilang mararamdaman ang inconsistency mo. At kapag ganoon, nawawala ang bigat ng iyong presensya. Isang makapangyarihang halimbawa ay si Marcus Aurelius, ang emperor ng pinakamalakas na imperyo noong kanyang panahon. Isipin mo, may kapangyarihan siyang gawin ang kahit anong gusto niya.
Pwede siyang magpakasasa sa bisyo. Pwede siyang magtayo ng kulto para sambahin siya. Pwede siyang maging malupit at walang hangganan ng yaman at kapangyarihan niya. Pero ano ang pinili niya? Ang virtue. Sa halip na gamitin ang kapangyarihan niya para sa sarili, ginamit niya ito bilang tungkulin at responsibilidad. Sinulat niya sa kanyang meditations ang paulit-ulit na paalala sa kanyang sarili. Huwag hayaang lamunin ng bisyo. Huwag magpatalo sa tukso, manatiling tapat sa prinsipyo ng katarungan at disiplina. Ito ang dahilan kung bakit kahit libu-libong taon na ang lumipas, kapag malinaw ang iyong paninindigan, kahit hindi ka magsalita, mararamdaman ng iba ang bigat ng iyong pagkatao. Si Marcus Aurelius ay hindi nakalimutan, hindi dahil siya ay emperor lamang, kundi dahil siya ay leader na may prinsipyo. Ang kapangyarihan ay madaling mawala, pero ang paninindigan ay nagtatagal. Application. Kaya kung gusto mong magkaroon ng presensya at respeto, kailangan mong buuin ang iyong sariling life philosophy. Hindi ito basta slogan, kundi gabay sa bawat kilos. Pwede mong ihalo ang iyong pananampalataya, stoic philosophy, at personal na disiplina. Halimbawa, maaari mong isulat ang 3 prinsipyo na hindi mo kailanman sisirain kahit ano pa ang mangyari. Number 11. Neglecting silence. Marami ang nagkakamali na ang respeto ay nakukuha sa pagiging palaging maingay, palaging bida, at palaging may sinasabi. Pero ang totoo, ang tahimik na tao na may depth ay mas ramdam kaysa sa taong maingay ngunit walang laman. Kapag ikaw ay marunong manahimik, mas nakikita ng tao ang iyong composure, ang iyong control at ang iyong confidence. Si Seneca, isa sa mga tanyag na Stoic philosopher, ay madalas magsulat tungkol sa kapangyarihan ng katahimikan. Ang silence ay hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa. Ito ay aktibong pagpili na huwag sumagot agad, na huwag palaging ipasok ang sarili mo sa bawat usapan, at nahayaang magsalita ang iba bago ka magsalita. Sa ganitong paraan, lumalabas na mas mabigat ang bawat salitang bibitawan mo. Isang halimbawa, isipin mo ang isang meeting sa trabaho. May isang tao na palaging nagsasalita, nag-i-interject, at halos gusto siyang laging pakinggan. Pero may isa ring tao na halos tahimik lang, nakikinig, nag-o-observe, at sa tamang oras lang magsasalita. Sino ang mas may impact? Hindi ang palaging nagsasalita, kundi ang tahimik na marunong pumili ng tamang salita. Kapag nagsalita siya, biglang tumatahimik ang lahat dahil alam nilang may bigat ang kanyang sasabihin. Application. Kaya kung gusto mong palakasin ang iyong presensya, magsanay ng intentional silence araw-araw, pwede kang maglaan ng 10 minuto kada araw para manahimik lang, walang cellphone, walang musika, walang kausap. Huminga lang, makinig sa paligid at obserbahan ang sarili. Kapag nakasanayan mo ito, mas mapapansin mo na nagiging kalmado ka. Hindi ka basta nadadala ng emosyon at mas tumitibay ang dignidad mo sa harap ng iba. Ngayon ay natapos na natin ang mga huling habits na sumisira sa respeto at presence ng isang tao. Ang hindi pamumuhay ayon sa prinsipyo at ang pagpapabaya sa kapangyarihan ng katahimikan. Kapag pinagsama mo ito sa lahat ng nauna, reklamo at chismis, overreacting emotionally, inconsistency at iba pa, makikita mo na ang tunay na presensya ay hindi tungkol sa porma o yabang. Ito ay tungkol sa disiplina, paninindigan at kalmadong kumpiyansa sa sarili. Tandaan mo ito, respect isn't demanded, it's cultivated. Hindi mo ito pwedeng ipilit, hindi mo pwedeng sabihin, respeto mo ako dahil mas matanda ako, dahil mas mayaman ako, o dahil mas mataas ang posisyon ko. Ang tunay na respeto ay kusa. Nararamdaman ito ng mga tao kapag nakikita nila na ikaw ay may paninindigan, may disiplina at may control sa sarili mo. Kung titigil ka sa mga habits na nakakasira sa presence mo, hindi mo na kailangang ipilit. Hindi mo na kailangang sumigaw para mapansin. Ang tao mismo ang makakaramdam na iba ang aura mo, iba ang tindig mo, at iba ang bigat ng iyong mga salita. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung gusto mong matutunan pa ang iba pang palalalim na prinsipyo ng Stoicism at kung paano ito isinasabuhay ng mga dakilang leader at thinkers sa kasaysayan, isubscribe mo ang channel na to dahil marami pa tayong tutuklasin at pag-aaralan. Maraming salamat.